Hinatak ng mga sundalong nakaistasyon sa BRP Sierra Madre ang bangka ng mga mangingisdang Chinese. Nahuli sa aktong gumagamit umano ng cyanide sa loob ng Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Hey! Stop! Sakay ng rubber boat, hinabol ng mga sundalo mula sa BRP Sierra Madre ang isang Chinese fishing boat na huli sa aktong nangingisda sa loob ng Ayungin Shoal at gumagamit umano ng cyanide noong Biyernes ng gabi. Hindi kaagad huminto ang naturang Chinese fishing boat hanggang sa na-corner na ito ng isa pang rubber boat ng mga tropang Pilipino. Cyanide! Nang mapatay ang makina ng fishing boat, dito na nakita at nakumpiska ang mga bote na naglalaman ng hinihinalang cyanide. Hinatak ang bangka ng mga mangingisdang Chinese at ineskortan sila ng mga sundalong Pinoy palayo ng Ayungin Shoal. Hindi na inaresto ang mga dayuhan para hindi makompromiso ang seguridad ng BRP Sierra Madre. Ito kasi ang posibleng pagdadalhan sa kanila bilang pinakamalapit sa insidente. On a normal day, they could have been arrested. Kung hinuli mo yon, inapprehend mo yon, papakainin mo, iakyat mo sa barko, maghintay ka ng RORE bago mo i-transport to mainland Palawan, i-turn over mo sa Provincial PCIE, Commission for Illegal Entrance, then it will add to the burden sa Sierra Madre. Kaya ang naisip ng tao, ito si judgment call, document everything, confiscate all the illegal paraphernalia at hilain palabas yung barko. It also speaks of the professionalism ng ating kasundaluhan na lalo pag sa gabi, mas nagmamatsyag sila sa kapaligiran nila. Ayon sa Philippine Navy, hindi ito ang unang beses na may mga mangingisdang Chinese sa West Philippine Sea na nahuhuling gumagamit ng cyanide. Lubha naman itong nakakapinsala sa mga bahura o coral reef na nagsisilbing tahanan ng mga isda. Daraan sa karagdagang pagsusuri ang mga nakumpiska na umano'y cyanide. Ito ay ginagamit sa fishing, although illegal ito, para ang isda, lalo yung mga rare na mga species na isda, ay makakatulog at nahuhuli ng buhay. So yung mga rare species, mas mahal ang market value nito. We'll have to wait for the results pag napacheck natin itong liquid na ito. Patuloy na pinalalakas ang intelligence and surveillance operations sa West Philippine Sea gamit ang iba't ibang klase ng unmanned system. Tampok ito sa 3 araw na 2025 Drone Warfare Summit ng Philippine Navy sa Subic, Zambales. Karamihan sa mga ibinidang drone ay gawang Pinoy na target tulungan sa ilalim ng Revitalized Self-Reliant Defense Posture o SRDP program para palakasin ang AFP modernization. We just started these efforts. Magandang pangyayari nga sa atin, naging batas na yung SRDP. Bago sa atin ito. That's why we want all the inputs, not only from our military organizations, pero kasama na rin yung ating the universities, the academe, local governments. Siyempre, isama na natin yung ating international partners. Bukod sa surveillance, mahalagang sandata ngayon ang drone sa iba't ibang operasyon sa harap ng mga makabagong banta sa seguridad. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.